Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomento na po tayo mga kababayan. Ito po mga salot mga kababayan, ito po mga salot umano ay babawiin daw po nila ang kanilang ikalawang impeachment sa Vice President para daw po mapalakas ang kanilang third o ikatlong impeachment sa Vice President. Mga kababayan, talagang mga hayop ito umano eh. Ang corruption po ay trilyon, daan-daang bilyon. Pero itong mga hayop na ito, ang tinututukan po yung walang korupsyon. Sa bagay, sila po kasi magnanakaw eh. Hindi po ba? Ito po, panoorin po natin ang pagbawi po nila ng kanilang ikalawang impeachment sa Kongreso. Ito po ang mga salot at ang mga hayop di umano. Magandang umaga po. Morning po. Good morning. Pa-receive lang namin kasi labas ka. Good morning. Good morning. Morning po. One more po. Wait lang po. Nakita niyo po mga tambay, ang mga salot ng mahigit 50 years na, mga kabayan, na ayaw po umunlad at umasenso ang ating bansa. Ito po mga hayop na ito umano. Ang gusto po ang ating bansa ay matulad po sa kahayupan nila. Di umano. Ayaw po nila umunlad ang ating bansa. Yung pinakamatino at mahusay mamuno ay pilit na pinababagsak. Ito po mga demonyong ito umano. Ito po, panoorin po natin. Binunyag po kasi ni ano yan eh. Ito po. Panoorin po natin itong vlog ng ating makabayan. Ayon po sa kanya, mga makakaliwang grupo ay binunyag o binulgar ang mga plano nila. At alam naman po ng Vice President ang mga plano po ng mga hayop na ito eh. Di umano. Pakinggan po natin ito pong vlog ni Mark Channel, Mark My Channel TV. Pakinggan po natin. Napakaganda po. Ito naman po ay alam na natin. Pero ibalik tanaw po natin ang mga hayop na ito. Tandaan ninyong mabuti ang mga grupong ito na kilalang kilala nyo na. Magmula noon hanggang ngayon, na ngayon ay nagsama-sama ang makakaliwa sa iisang layunin ang tanggalin ang humahadlang sa kanilang pinaplano na kahit sinong presidente ang maupo ay walang katahimikan. Hanggang nasa kapangyarihan ng ilan sa mga ito, hindi tatahimik ang ating bansa sa mga ganitong uri ng tao na may paghahangad sa kapangyarihan ang palitan ng gobyerno sa kanilang pagpapatakbo na matagal na nila itong ipinaglalaban, na laging laman ng gulo sa kalsada na hindi nawawala ng issue laban sa gobyerno na walang kakontentuhan at walang katapusan. Lalo na't ang isang presidente ay laban sa pagkilos ng mga ito. Ang mga Duterte na patuloy nilang sinisiraan at pinababagsak na isang malaking banta laban sa kanila. Ang pagpigil sa anak ni Duterte na maging presidente, na nakikita na nila ang pangit na kahihinatnan ng hinaharap sa oras na magbalik ito sa kapangyarihan na ngayon pa lang ay gumagawa na ito ng pamamaraan. Ang harangin ito na magbalik sa kapangyarihan na tiyak na maraming mga politiko at makakaliwa ang tatamaan kung hindi nila ito mapipigilan. Na halos ang lahat ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno ay mahahalata mo na magkakakonektado. Ang pagpuntirya nila sa mga Duterte ay nagpapakita na isa ito sa pinakamalaking banta na tatapos sa kanila. Kung ito ay magbabalik sa kapangyarihan, eto panoorin nyo ang pahayag ng Vice Presidente na alam nito ang layunin nila kung bakit ginagawa nila ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa
dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Tandaan ninyong mabuti ang mga grupong ito na kilalang kilala nyo na. Magmula noon hanggang ngayon, na ngayon ay nagsama-sama ang makakaliwa sa iisang layunin ang tanggalin ang humahadlang sa... Nakita niyo po mga tambay, alam naman po natin, ibinalik tanaw lang po natin, talagang layunin po nito, mga bayan, ay wala pong magandang maidudulot sa ating bansa. Puro pang sariling interes. Mga komunista, mga kabayan, gusto pong pagharian ng ating bansa. Ito pong mga demonyo na ito. Ito pong mga salot na ito na wala pong ginodiyos kung hindi po pera at kapangyarihan. Di umano. At nakita naman po natin, nung pumasok lang po ang gobyernong bangag na tinatawag na kanyang ate, nakita niyo po, lahat po ng mga klase uri ng tao na napakasasama umano ay puro kaalyado na niya, di umano. Lahat na po ng klase. Hindi ba? Merong mga gumagamit ng pulburon, mga magnanakaw, mga makakaliwa, mga bayarang mainstream media, at napakarami pang binabayaran sa social media, di umano, ay magkakasama na po silang lahat ngayon. Kaya nga po ang nagsasakripisyo, tayong mga Pilipino, tayong mga normal, tayong mga mahihirap, ang nadidisgrasya, ang naapi, naghihirap, pinahihirapan tayo, lalo-lalo po
sa ating pong dalahin araw-araw ang napakamamahal na bilihin sa ating bansa. Samantalang itong mga demonyo na ito, itong mga hayop na ito, araw-araw pong ginawa ng Panginoon, araw-araw po, puro pamumulitik at pagnanakaw lang ginawa sa ating bansa. Di umano. Nakita niyo po? Kaya Vice President Sara Duterte, pagka ikaw po ay naging presidente ng bansa, trabahuhin mo po yan. Trabahuhin mo po yung makakaliwa na yan. Yan po ay walang binigay ng maganda sa ating bansa. Puro po pahirap. Pahirap. Wala po tayong nakuwang pakinabang sa mga hayop na yan, umano. Sila po ang napakalaking pakinabang sa ating buwis. Ninanakaw pa. Kumikita na, nagnanakaw pa, umano. Nakita niyo po yung pinaputok po ng ating mga soldiers, ng ating mga ex-marine. Halos lahat po, yung grupo na yan, Makabayan Black, ay kasama po sa nakakatanggap ng pakinabang sa nakaw sa mga mali-maleta. Pinangalanan po yan ng mga soldiers at ni Saldico. Pati media, magkakasama, nakita nyo po. Nakatutok po ang mainstream media sa kanila. Sa bawat galaw at kilos nila, nahandyan ang mainstream media. Hindi ba kayo nagtataka? Talagang magkakapartner, di umano. Dahil nga po lahat sila'y nakikinabang. Kaya itong mga salot na ito, mga kabayan, talagang napakamalas po natin. Talagang pinagharian po tayo ng mga salot ngayon. Hindi man lang tayo nakakita. Kahit gatiting, wala man lang tayo nakita na sila ay may pagmamahal sa Pilipino. Mga kabayan. At walang tinrabaho. Talagang puro pang sariling interes lamang. Nagtatakipan pa. Pinagtatakpan nila mga kawalanghiyaan nila, mga kagaguhan nila, mga pagnanakaw nila. Pinagtatakpan nila. At lahat ay binubuhos, ibinibintang. Nakita niyo po, yung Vice President na pinagbibintangan ng korupsyon, samantalang yung kanilang institusyon, baon na baon sa dami ng issue ng korupsyon. Hindi po ba? Yung mga hindot na yan. Kaya nga po sinasabi natin madalas, kung nagpaparusa lang po ang kulog at kidlat, mauubos po ang mga politiko riyan. Mga kabayan, lalo-lalo po yung nakanguwi. May nakanguwi pa rin, nakanguwi. At yung mahilig sa saba, nakita po natin, mahilig sa saba, na tumatanggap ng pera. At bistadong-bistado na po yan. Lalo-lalo po ng mga soldiers, mga marine, ang mga trabaho niyan, na ipagsabwatan pa mga hudas na yan. Yang grupo na yan, yung mga hudas na yan, na ipagsabwatan pa sa ICC. Dahil nga po sa kasakiman sa kapangyarihan. Mga traidor po yung mga hayop na yan. Mga traidor po yan. Wala pong kabutihan ibibigay sa ating bansa ang mga demonyo na yan, ang mga hayop na yan. Puro pahirap. Pati ang ating mga anak, manganganib pa rin. Pagka ang ating mga anak, mga bayan, ay na-recruit pa ng grupo na yan, para na pong pinatay natin ang ating mga anak sa mga grupo na yan. Parang nilagay na natin ang ating mga anak sa hukay sa grupo na yan, umano. Puro pahirap po yan. Wala nga pong legasiya yung mga hayop na yan eh. Ano po ba legasiya sa bansa natin? Yung mga hayop na yan, umano. May legasiya po ba yan? Nagbigay po ba yan ng maraming kapakipakinabang sa ating bansa, yung grupo na yan, yung mga hayop na yan? Mga kabayan, ikumpara mo sa mga Duterte, iniwanan tayo na isang damukal na ginawa, build. Pati nga dagat na taian nila, ginawa nila taian, di umano. Di ba? Yung mga taga Metro Manila, ginawang taian yung dagat, pati ilog. Nilinis ni dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang pagmamahal sa ating bansa. Merong malasakit at tapang. Di po ba? Makabayan. Samantalang itong mga hayop na ito, ito po ang mga salot at napakarungis nagpapasama sa ating bansa. Sa imahe ng ating bansa, isa po itong mga grupo na ito na nagpapasama, lalo-lalo po sa imahe at nagpapahirap sa ating bansa, lalo-lalo sa ating mga anak, mga kababayan, yung mga hayop na yan.
Kaya nga gustong-gusto na nga po natin sa lalong mabilis mapalitan na po at maglingkod na po ang isang Duterte sa Malacanang para po mawakasan na po ang mga salot na yan. Hindi po kailangan ng bansa yung mga tao na yan. Yung mga tao na yan, sana ipatapon po yan. Kung ano ginawa kay dating Pangulong Duterte, dapat ipatapon na rin po. Ipatapon na rin sila lahat. Mga ba, ipatapon na. Wala naman po silbi sa bansa Wala naman silbi Komento ko po, may silbi ba? Sige nga. Ilang dekada na po sila dyan. Mahigit 50 years na po yan. Ano po silbi niyan? May silbi ba? Meron po ba tayo nahita sa grupo na yan? Yung mga grupo ng makakaliwa na yan? Meron po ba tayo nahita? Sige nga. Magbigay nga kayo ng example, mga kababayan, kung ano nahita natin sa mga hayop na yan. Di umano. Gumanda ba ang bansa natin? Naglilingkod din ang mga hayop na yan Mga congressman ang karamihan dyan Nakita nyo po? Meron po bang nabago sa mga hayop na yan? Mga kababayan? Tapos mababalitaan mo. Kasama rin sila sa korupsyon. Hindi po ba? Nasa hot seat po sila ngayon Kaya po nga tinutwist nila ngayon ang issue Dahil sila po ay kasama sa korupsyon. Ayon sa ating mga soldiers. Kaya nga po, buhay na naman ang impeachment kasi nanganganib na sila. Pag nakaupo kasi ang Vice President, yari sila. Mabubuksan na po ang mga libro ng mga hayop na yan. Napakarami na pong ninakaw, di umano sa ating bansa. Ang mga hayop na yan sa ating buwis. Dekada na po yan. Panahon pa ni Cory, nahandyan na po ang mga hayop na yan. Hanggang ngayon, panahon ni Bangag, di umano, nahandyan pa rin sila. Di po ba? Kung hindi nga lang tayo nagkaroon ng presidente na bangag, di umano, ayon sa kanya ate, tuloy-tuloy na po sana. Mawawakasan na po sana ang mga hayop na yan. Mahina na po yan Ang laki na po ng hinina ng grupo na yan. Nagtataka nga lang po tayo. Nagkaroon tayo ng presidente na kaisa po pala ng mga hayop na yan, di umano. Iisa po pala layunin ng mga hayop na yan. Pagharian ng ating bansa at gatasan tayo ng gatasan. Pahirapan tayo ng pahirapan at sila po ang makikinabang na makikinabang dahil wala naman tayo napapala kung sila'y magseserbisyo sa atin. Mga kababayan, isang damukal po na pahirap at parusa ang dinanas po natin sa mga hayop na yan. Di umano. Pasensya na po kayo mga kababayan. Yan lang naman po ang tamang termino na po pwede po natin sabihin sa mga hayop na yan. Napakarami na pong buhay ang nagsakripisyo sa mga hayop na yan umano. Pati po ang mga kababayan natin, mga katutubo, mga kababayan, mga kabataan, di ba? Mga pinahirapan, mga natsugi nila na mga sundalo. Yang grupo na yan, napakaraming mga sundalong natsugi dahil sa grupo na yan. Mga kabataan, natsugi. Nung nakaraan lang, ilang pong kabataan na mga na-recruit nila ang natsugi. Hindi po ba? Yung mga salot na yan. Tapos ngayon, mga kababayan, wag po tayong pumayag dahil una-una, alam naman ng Vice President na wala pong kakwenta-kwenta at walang kalaman-laman at wala naman silang maipakitang ebidensya. Kumukuha lang sila ng ebidensya doon sa mga nakakulong. May nakakulong. Kukuha na doon testigo sa kulungan. Yan po ang kadalasan nilang testigo. Mga nakakulong. Hindi po ba? Yung mga hayop na yan. Yan po mga kababayan, patawad po at pasensya na po. Dahil puro kahayupan po. Ang ating kinumentuhan po ngayon ay puro po kahayupan. Dahil puro hayop po, di umano ang mga ang mga napagkikita natin at ang napakalakas po ngayon nila, mga kabayan. Mahal na mahal po sila ng mainstream media, yung mga hayop na yan. Wala man lang tayo makita at mapakinabang at nakita ng mainstream media na ginawa ng mga Duterte na kabutihan sa ating bansa. Puro karamihan po sa mainstream media, wala po tayong kapag-pag-asa dyan dahil kasama rin po sila
sa kahayupan di umano at pagnanakaw yata dahil sa pakinabang. Kawawang Pilipinas. Kaya si BP Sara, pag ikaw inaupo, tingnan mo rin po. Silipin mo rin, Vice President, ang mga mainstream media. Silipin mo rin. Dahil nga po hindi na sila media. Hindi na sila media para sa mga Pilipino. Puro pang sariling interes na rin at pakinabang ang dala-dala. Dahil ang may-ari ng mga media, isa na ang sinasabing tambaluslos at mga oligarkiya sa ating bansa na puro pang sariling interes din ang hanap at layunin sa ating bansa. Kaya nga mami mismo talaga yung may kamay na bakal, lahat po ay sinagasaan niya at lahat sumunod sa kanya. Ang isang Duterte. Di ba? Nagbuwis sila ng tama, pati itong grupo ng mga salot, di ba? Nabawasan, nanahimik. Hindi po ba? Ang laki ng porsyentong nawala at nabawas sa kanila, mga kababayan. Kaya po maging matalino na po tayo, mga kababayan. Tama na po. Ngayon po, natuklasan na po natin lahat. Lahat pala. Kahit pala pula, dilaw, pink. Di ba? Dilaw, pink. Tapos pula, liberal, makakaliwa, mga mainstream media, mga kababayan, mga oligarkiya, hindi ba? Mga smuggler, mga pulburong lord, magkakasama pala sila di umano, mga kababayan. Pati ICC, kasama pa pala nila di umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang tinututukan na naman po ng mga salot para po mailayo ang issue ng korupsyon nila. Ang isang damukal na korupsyon ay pilit po nilang inilalayo at dinadivert at pilit pong dinadala sa ating Vice President. At sana ipagkalooban po tayo ng Panginoon ng sinasabing mabilis na kapayapaan at syempre hindi po magtagumpay ang mga hayop na yan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambay, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo, mga kababayan. Ingat po kayo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo, mga kababayan. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Shena, si Balance Vision TV, si Jesus Valdepena, Nancy Lumampaw, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan, tuloy-tuloy lang po tayo ng ating buong sambayanan at ang ating po mga soldiers at mga ex-marine at ang pamilya Duterte, naway lahat po tayo maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kabayan. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo. Bye-bye.